Hey, Tito Martin, nandito tayo ngayon sa SEDA BGC para sa isang special na almusal. Almusal. Pero linawin lang natin, Senpai. Oo. Lalakad na tayo. Oo nga Yan. Linawin ko lang din na hindi ito breakfast tour, ha? Oo naman. Kasi may kasama tayong isang sasakyan ngayon. Oo, but it's not just any vehicle. It's an EV. Oh. Oo. It's an EV. At ngayon lang tayo magkikwik look Oo ng nga. ganyan, di ba? Ngayon tayo Senpai? magkukwik-look ng ganito eh. Oo, Tama first ka time. dyan, Senpai. Oo. At kasama nga nating sasakyan ngayon is an all-electric crossover from Kia, which is the new EV6 GT Line Long Range. Kaya naman, Senpai, don't panic, it's electric. Zzz, zzz. Nakukuryente ako. It's electric. Na-Pokemon I'm your na host, naman. Stanley Chi, ang yung senpai ng turbuhan. At ako naman, Smarty Aguilar, yung cambio boy next door. Oh, huwag na natin patagalin to. Gutom na si Boss Jacob. Ay, oo. Oo, tara. Let's go. Let's go. Mm. Sige, dyan ka, kakain muna ako. Makukuryente ka. Oo nga, no. Oo Makukuryente nga. ka. Tara, tara. Kotse ba? Feel kotse na. Alright, tara. Nabusog ba kayo? Ay. Yes, ikaw, Senpai. Sakto lang. Ako, basag na basag. Hindi, nantok pa ako eh. Hindi, nabusog ako. Tsaka ano, malakas yung kape, pare. Electric. Oo, nakuryente ako eh. Zzz, zzz. Happy ko na nga, happy. Oo eh. Okay, Oh, yan. game na tayo. Tara, G. Excited na ako drive to eh. Uy, tara. Saan kaya tayo pupunta? Sa EDSA. Ayun lang. Okay, so before we start, 64% yung battery with 322 kilometers of range as of this time. So, malalaman natin mamaya kung gaano kalakas yung konsumo niya with all the driving that we will do within the day. Alright? Okay, so the Kia EV6 GT line is powered by single permanent, ano yun? Basta electric motor. Pareho naman, synchronous, whatever. Oo, But for this model, which is the GT line, nasa rear wheels lang or sa rear axle yung motor or yung engine. Now, power output is 226 horsepower and 350 Newton meters of torque. And those are actually good numbers considering the weight of this vehicle. On the road, ano ba? Kumusta naman? On the road kayo muna. Kumusta ang ride dyan sa likod? Ako, Senpai, tsaka Boss Jacob. Maganda yung ride dito sa likod. Maganda yung impact absorption considering nasa EDSA tayo ngayon dumadaan, di ba? Ito yung best ano, no? Oo. Flush, hindi. Best road surface in Oo. Southeast Asia. Di ba? Walang tatalo. Glass. Oh, tama. Pwede ilaban eh. Oo. Kung baragan at baragan lang Yes, din. oo. Dito. Pero maganda yung absorption dito, pare. Maganda yung ride. Oh, di ba? Pare, nakatulog nga ako ng Oo. konti eh kasi sobrang tahimik tsaka komportable dito sa likod. Hindi ko Talaga ba? nagulat nga ako eh. Baka kung di mo ko ginising, pare, hindi ko alam. Oh, sige. Ano nga eh, parang grabe, parang kahit dito ako matulog, bukas na ako gigising. Eh. Marami pa naman tayong charge. Oo. So, kanina, di ba, umalis tayo 64% from BGC, SEDA. Ngayon, 62. Nabawasan yung 2% from SEDA to BGC. And as you can see, medyo mabagal ang takbo ng traffic at 9 a.m. in the morning. And pretty normal, actually. Now, what I can say from those minutes of driving, actually, it's not any different with combustion engines, with ICE vehicles. Kasi, ganun din naman eh. Pedal, accelerator, brakes. But for the EV6 GT line, you have the option to do one pedal driving, just as other EVs then. So, ano yung one pedal driving? Basically, you can drive this car without lifting your foot on one pedal. Ganun siya kasimple. And you decelerate by angat mo ng konti yung paa mo, babagal na siya. And you can go to a complete
stand still. Kahit hindi ka na mapak ng brakes. So, yun yung isa sa mga advantage or features ng EV6. Like, yan, nag-slow down tayo. Hindi ko na-lift yung pa ako, basically. Which is, actually, for long drives, no? Ano siya, no? Magiging convenient siya. And, it takes time to get used to, but, yeah, it's convenient. Now, pag-usapan natin yung number one na dapat pag-usapan when it comes to EVs, which is battery charge. Tama? For range, the EV6 GT line, Kia Philippines actually brought in the long-range version, which is 528 kilometers when it comes to EPA rating. EPA rating, this one is the one used in the US. Mas mababa ang EPA rating kumpara mo sa WLTP sa Europe. Kasi mas realistic. Now, 528. To put that into perspective, balikan Baguio. Pwede mo nang gawin yun. Tama ba? Balikan Kaya Baguio. Oo, kaya yan. Oo. Actually, sabi ko nagkwento ng Kia kanina, he actually tested this car in a round trip. No, not really round trip, but they went to Baguio with this car. Nag-charge sa Camp John and then nakabalik. And yeah, it's fine. It can do it. Okay. So that's para mawala yung, kasi there's this myth when it comes to EVs na mawawalan ka ng charge somewhere. Well, number one, EVs, it's a different, tanggapin natin, it's a different vehicle than what we're used to for like 8-9 decades. Sobrang iba to eh. This is battery powered. And just like your phones, you don't leave your house. I mean, sinong psycho ang aalis ng bahay na walang laman yung phone? And sinong psycho magdadala ng EV sa isang liblib na pook, 'di ba? Na walang pook talaga. Sa liblib na lugar na walang Hindi, mas gusto ko yung charging station. Oo. Tsaka So, kahit naman, di ba, normal, ay sabi mo, phone, aalis ka nung, pati pag yung mga naka-fuel tayo, gasolina tayo, Oo. aalis ka ba nung may ilaw na yung, 'di ba? yung fuel tank level mo? Siyempre, di ba, kakargaan mo. Oo, so, saka same thing apply dito sa ano. ang difference lang sa EV, like the EV6, pwede ka mag-charge sa bahay. Hindi ka mag-charge, hindi ka mag-fuel up sa gas station. Yun lang yun, simple. Okay, speaking of charging, so the EV6 is capable of being charged through an AC charger or a DC charger. Now, ano yung AC-DC? Hindi yun yung banda. Hindi, pwede sa lalaki sa babae. Ano, Ay, DC-DC, yan di naman ba? tayo sa mga homophobe comments mo eh. Kaya ka nakukuryente, pare. Hindi, AC-DC. AC is actually the more common type of charging. And mas mabagal siya kumpara sa DC. Kasi DC is fast charging. Basically, bulto ng electricity yung binapasok niya sa battery mo. And as Kia Philippines said it, hindi siya recommended. Recommended siya for, syempre, kung kailangan mo talaga ng mabilis pag-charge. But, mas safe or mas healthy para sa battery mo if doon ka sa normal, which is AC charging. Now, AC charging, ang EV6, well, di pa di-disclose ng Kia kung kasama yung charger when it comes, pag bumili ka. But, meron silang 7 kilowatt, tama ba? 7 na? Tama. 7 kilowatt na charger, na home charger. And that is capable of charging this car from 10% to 100% in 15 tama? 15 hours. 15 hours. Oo. But, syempre, I don't think mag-charge ako from 10% eh. Oo. So malamang mag-charge ako yan 50%. Just like my phone. 50%. So, siguro 8 hours. Siguro. Tama yung math ko. Tama yun. Oo, pwede. If Oo. tama yung math ko. So, basically, that's just you sleeping. No? Pag uwi mo. And, ang masasabi ko lang dyan is, hindi mo siya gagawin araw-araw eh. Actually, ang average na driving sa Pilipinas or sa Metro Manila at least is around 50 kilometers. And this is average lang to. I mean, typical. Typical na you're like me living in the south, in Parañaque, and then office in Ortigas.
That's average 50 kilometers of driving. And sa ganun, with 528 kilometers of range for a full charge, in 1 week, half pa na yung consume ko from that kind of driving. Syempre, yung range na yan, konsumo, depende yan sa driving style. If you're driving like a maniac, then, mas malakas yung konsumo. Pero if you're a thrifty driver, tulad ko, joke lang, or ni Martin, Tulad ko. si Martin talaga yung pinakamatipid mag-drive sa amin. Okay, DC charging, discuss naman natin yun. Yan. Ang DC charging, fast chargers, actually, yung pinakamalakas, which is 350 kilowatts, wala pa sa Pilipinas, sadly. Hindi ko sure, parang alam ko Tesla supercharger na yun yung 350. Hindi ko sure, correct me if I'm wrong. But, pinakamalakas sa Pilipinas, or pinakamabilis, is makikita mo sa Shell Mamplasan, which is a 110 or 250. 180 yata. 180 kilowatts. And with that, pwede ka mag-charge from 10 to 100 in under an hour. Yun lang, mas mahal siya. Kasi ang bayad is like 60 plus pesos per minute. Imagine that. But, that's fast charging. That's basically if maabot ka ng SLEX, wala ka nang charge. Diba? Ayaw mo magstay. Diba? Saka, ulitin ko, aalis ka ba ng bahay? Aalis ka ba? Oo nga. Alis ka ba ng bahay na hindi naka-charge yung telepono mo? Ganun lang. Aalis ka Ganun ba lang ng yun. bahay na wala kang brief? Oo. Alis ka ng bahay na walang charger. Pwede. Pwede. Oo. Kasi may charge na yung phone. Oh. Oo. Okay, discuss na. Yan, galing. Pero hindi pa natin alam kung kasama charger pag binili mo to Hindi naman kasi to parang telepono eh. Oo. Kotse to eh. Oo, dati nga, di ba Oo. may chismis, wala na ron charger ang cellphone. Oo, di ba? Pag binili. Oo. So, Nangyari naman yun. Ay, nangyari ba yun? iPhone, wala na. Tas ginaya ng Samsung, no? Nagalit sila. Cordon na lang, di ba? Balik tayo sa one pedal driving. Kita nyo naman. Kaya na pa ako nag-drive from BGC, hindi ako maapak sa brakes. So, cool na. One cool thing about the Kia EV6 GT is meron siyang, artificial sound coming from the speakers. Actually, the speakers are Meridian, just one of the better brands when it comes to sound systems or speakers. But yeah, it produces an artificial sound kasi alam niyo naman EV, wala siyang engine, wala siyang exhaust. So, tahimik siya. So, 'di ba, in a way, may mga tao kasi na, 'di ba, parang ay hindi ko feel yung drive kasi it's so quiet. So what Kia did is to, integrate artificial sounds into the speakers para sa problem na yun. But don't worry, yung busina naman is normal. Yeah. Oo nga. Fire. Kala namin, fire! Ganun eh. Pero yan, di natin ma-demonstrate yung tunog talaga. Like, kasi medyo traffic eh. But, kanina, nung initial phase, nag-sprint tayo, no? Oo. Mga Jetsons. Nakakatawa yung tunog actually. Mas tahimik pa nga sa electric pan eh. Oo. Diba? Baka yun. Hindi. Diba? Ang galing, oh. From BGC to our destination. 3% pala. Kaya binabantayan ko talaga, no? Hindi, okay yun, pare. Okay yan. Tama Oo. Yung legroom pa rin luwag. Sa totoo lang Hindi, oo, si totoo. Maluwag talaga. Parang wala naman. The headroom lang pag matangkad ka, baka medyo mahirapan. Okay, another thing to talk about the EV6 GT line is the handling. Hindi siya maliit na sasakyan. It's actually huge. I think it's slightly bigger. Tama ba? Slightly bigger than the CRV. Oo. Oo. But smaller than the mid-size ones. Like the Fortuner or the Montero Sport. So, when it comes to tight roads like this, nasa east ba to? East Ave. Medyo, it's jarring. Sa EDSA kanina, ganun din. Oo. Fit na fit lang sa lane. Totoo. So, medyo steady ka na nga. Good thing, meron siyang lane keep assist. But, it's kinda intrusive. So, feeling ko, if nasa city ka, papatayin mo rin yun. Pero sa highway, it's a good feature to have. And the adaptive cruise control, which this car also has. Good. That's actually good. Okay, so given that the EV6 is a quiet vehicle, maganda rin yung noise insulation niya from
the hustle and bustle of the city, like right now, ang tahimik actually. Yung mga motor na maingay, no, hindi mo totoo. naririnig. It's quite comfortable. Speaking of comfort for the driver, the sky is the limit. You have memory seats, you have everything. So, depende na sa yan kung makakomportable ka sa upuan mo. But as of right now, sa pwesto ko, it's actually great. It's a great place to be in. Okay, so in terms of acceleration, the Kia EV6 GT is what you'd expect from an electric vehicle na may instant torque. Like seriously, like, see that? Pare, bumakat yung ulo sa sandalan. Sobrang ganda, no? Sarap. Sabi ko nga kanina, parang, naku, totoo ang mga kamote driver dito. Sobrang lakas na acceleration. But at top speed, if you're curious, sabi ni Kia, it's 188 kilometers per hour. But that doesn't actually matter. Totoo. I mean. Why? Diba? Acceleration talaga ang for that sporty drive. And sa totoo lang, this is not the performance model ng EV6. They have the GT, which is unsure pa if it will arrive here. But the basically the EV6 GT is all-wheel drive, two motors, 500 horsepower, around that. 600 yata pa. Oo, panlaban nila sa yan, Tesla Model Y. Pero hindi pa yan sure kung darating sa Pilipinas. Let's see, if maraming bumili nito, may demand, malamang dali nila yan, no? Pwede. Flagship EV nila. Okay, so we are almost at our destination. So, from SEDA in BGC to QC, hindi namin na-disclose kung nasaan kami. That's a total of 14 kilometers. 14.1, tama? Oo. And from 64%, 4% lang nabawas, pare. 4%. Oo, matipid. Matipid sa kuryente. Sa kuryente. Oo, diba? Oo. Inverter. Oo, Simulan muna natin sa sukat. Because sige. size does matter. Hindi mo akalain na crossover to. Kasi nga sobrang baba niya. Oo, tama ka dyan, Senpai. Pero pag tinignan mo sa front angle, yun, it's my turn. Yeah. Ganon, di ba, pare? Oo. It's my turn to drive. Oh, diba? Chill lang tayo dyan, mga boss. Oh, so, ikaw naman mag-drive, ha? Intramuros tayo. Intramuros. Mm. Okay. Mukhang masaya dyan. From QC to, Intramuros. Yes. Masayang road trip to no? Puro traffic. Hindi, pero maganda dyan, test natin yung efficiency or yung how the Kia EV6 performs Sa traffic. sa traffic, no? Oo. Paano yan kung yari na traffic tayo, biglang naubos yung battery? Paano yan? Iyak ka. Pero wag ka naman mag-analastan. May 52% pa tayo. Oo. So, Tsaka babalik tayo dun sa argument natin ngayon. Ba't ka alis ng bahay nang walang charge? Alam naman nating napaka-traffic sa Pilipinas. Paano halimbawa yung 52% naging 5% hanggang sa naging 0? Kasi yung ang tawag doon, yung Carmageddon. Mga ganyan. Imposible yun, hindi mo mauubos ng ganong oo, nang ganong katag. Oo, Oo. pare, feeling ko ha. Saka short driving country ng Pilipinas, tandaan mo ang average na driving ng Pilipino. I mean, at least within Metro Manila is 50 a day. Yes. So that's around 10 times yung range nito eh. City and highway. So, May tanong pa ako. Sagutin nyo tong dalawa. Okay kasi. Electric vehicle to eh. Mm. Paano pag umulan? Din na kuryente tayo. Paano pag bumaha to? Diba? alam mo, Stanley, pag electric Hindi vehicle, kaya mo yan, Boss Jacob. hindi, pag electric vehicle, that doesn't mean na may open wire na mababasa. Selyado lahat yan. Kahit pa sa baha. Yun. Kahit nagcha-charge ka, tapos biglang umulan. Parang gusto niya talaga makuryente, pare. No? Kanina ko pa hiniisip eh. Sinisiguro ko lang. Diba? oo. Talagang safe na safe.
Safe, kahit umuulan, hindi ka makukuryente. Talaga, ah? Doesn't work that way. Sige nga, hawakan mo yung charger Sige! mamaya, tapos bubuhusa kitang tubig. Sige lang! Sige. Sige lang. De, kasama yan sa mga misconceptions sa EV. Lalo na yung baha. Tawang-tawa ako dun actually eh. Parang pag nilusong sa baha. Kanina ko pa hinahanap yung tambucho eh. Hindi, yung yung argument nila, parang makakuryente ka ba? FYI, ang mga electric vehicle, selyado yan. Actually, parang mas safe pa nga ilusong sa baha ang EV Agree, kasi oo. selyado talaga yan eh. Ang rating nga yan, yung IP rating, kung alam niyo yung mga phones niyo, may IP rating yan. Windproof, dustproof, whatever, waterproof. 6 and 7 ang EV6. Which means it's dustproof and waterproof. Hindi water resistant, waterproof. So, pero, as always, kahit naman sa may makinang sasakyan, huwag kang susugod sa baha. Oo. Hindi recommended yun. Totoo. Siguro doon yung may akugad sa kontrata nyo. Sa insurance. Sa insurance, Pare. oh. Insurance. Oo. Maintenance, pag-usapan Ay, natin pare, yun maintenance. pala. Tatanong ko dapat. Paano maintenance ba nito? Fortunately, ang EVs ay mas mura ang maintenance kesa sa tawag dito? Regular na sasakyan. Sa regular na conventional, sasakyan. oh. Actually, ang sabi nga ng Kia Philippines, 5,000 pesos a year ang gagastos mo sa maintenance. And that's for a 5-year ownership. And that's because fewer fluids and fewer moving parts ang EV. Wala siyang differential, wala siyang transmission, walang mga ganyan. So, ang practically maintenance nito, coolant ng battery. Yan. Check ng brakes. Oo. Yung mga check dyan eh. Pero, yung mga nasa may makina, wala yan. Saka, isa pa dyan, wala na, naman na doon. So, kumbaga, yung mga PMS na yan, Oo. hindi nila masyadong po problemahin. Fine na yan. Once a year, that's 5,000 pesos. Oo, solid to. Ano pa ba? Paano kung yung battery biglang hindi na gumagana parang sa cellphone o sa laptop, di ba? Gandang tanong yan. Sabi ng Kia Philippines, ay wala silang sinabi about it. Pero yan. Sige. Baka ang pares fuel cell kasi, fuel cell. Ang battery kasi ng EV6, karamihan ng mga EVs ngayon, pwede nang palitan by cell. Unlike before, na buong ilalim, papalitan mo lahat yan. So, sobrang mahal. This one, i-diagnose yung battery, pwedeng palitan cell by cell. So, yun yung pwedeng palitan. So, hindi siya ganun kamahal. Okay. Tsaka sabi kanina sabi ng Kia Philippines, no, when it comes to battery cycle, di ba, may ganyan. Sa mga Charging natin. cycle. Meron siyang 1,000 to 1,500 na cycle. So, marami-rami yun. Kaya, on that note, mas recommended talaga ang charging ng EVs. Hindi yung every night ka magka-top up. Mas dapat magsiset ka, ang habit mo is magsiset ka ng percentage na doon ka na magka-charge. Like, siguro kung ako may EV6, baka at 50 or 40%. Doon ka Or 30%. Living on the edge na, ganyan. 20%, ganyan. Before ka mag-charge, para masulit mo yung charging cycle. Sa mabilis naman yung charging cycle kung sa bahay ka, overnight, you can charge, back to full na. Let's say, nasa bahay ka for 10 hours, full na yan. Full charge na yan. Charge mo habang teka, EV to, hindi to kasama sa coding, di ba? Yun talaga. Oo, pare. Ito talaga yung totoong Dito kasama, exempted. di ba? Oo. Yun. Hindi ito yung kunwari lang. Ganun. Ito talaga, EVs Exempted talaga. to. Oo. Oo. Dito nagkukunwari. So, ayan, no. Nag-drive tayo mula UP hanggang dito sa Intramuros. So, it's 16 kilometers din yun. Tapos kaya ako bumubulong kasi yung dalawa nating kasama, si Senpai Stan, tsaka si Boss Jacob, nakakatulog sa biyahe. Nagising pa. Medyo nagising. Yun. Pero yun, yung drive ko from QC to dito sa Manila, ang napansin ko dito sa EV6, no, kasi ito nga, all-electric vehicle na nga ito,
Hindi naman siya ganun kalaking jump or adjustment coming from an internal combustion engine, no? Yung mga modern cars or yung mga usual cars na namamaneho natin. Hindi naman ganun kalaking jump yung driving feel mo. Tapos yung i-pedal nga niya, it's a big help gaya nung sinabi ni Boss Jacob kanina. Kasi hindi mo na kailangang i-pivot yung right foot mo para apakan yung brakes. You just have to lift it up a bit, automatic babagal at magsuslow down yung sasakyan. Pero ang pinaka-nagustuhan ko dito sa EV6 is yung kanyang power response. Kapag inapakan mo yung accelerator, talagang ramdam mo agad yung torque, ramdam mo agad yung pull, at ramdam mo yung power na binibigay sa'yo ng electric motor. Kaya at first, baka sabihin ng iba, it's an electric vehicle, medyo boring yan i-drive. Pero I can say na hindi. Ang ganda niyang, yun nga, gaya sabi ko, power delivery is on point. Tapos yung handling pa niya is maganda. Kahit ibato mo siya or when you're taking sharp corners, kayang-kaya nung EV6. At the best pa nun, nagawa natin yun nang nakatulog yung dalawa sa likod. So, ayan, nagising kasi nagdaldal ako eh. So, yan. Afternoon. So, ayan. Currently, tumatahak tayo, no? Recap lang pala, no? From QC, UP Dilim... Basta doon sa UP or somewhere in QC. Hanggang dito sa Intramuros, sa pupuntahan namin, sa Ilustrado, it's a 16-kilometer drive. So, kung ito-total natin, mula ng drive namin kanina pang umaga, nakaka 30 kilometers na kaming pagmamaneho. Tapos, yung charge natin ngayon, nasa 49% pa yung overall charge ng EV6. So, yun. Hanap lang ako ng parking para makakain kami. Okay. Sarap nung kinain natin, no? Kaya lang, hindi naman to food trip, kaya hindi na natin pinakita. Oo. Pero sarap na. Ang sarap nga eh. Busog. Sa Ilustrado tayo kumain eh. Sarap matulog. Oo. Pwede. Tulog lang kayo dyan. Habang tayo babalik sa SEDA, BGC. Nakatulog nga kami kasi ang tahimik ng sasakyan eh. Ay, oo. Diba? Okay, so BGC pare. Why? Oo. Dito. So, Oh. Ilan yun? From SEDA to UP. QC. SEDA to QC. QC to Intramuros. Intramuros 16. Intramuros back to SEDA. So, around 20 ganyan. Mahaba-habang city drive yan, pero parang konti pa lang yung nabawasan eh, no? Actually, no. Meron pa tayong 44%. So sa 6 na oras sa driving, 20% lang ang konsumo nating electricity. Ano yun? 6 hours of driving, may idle moments. Oo. Mas malakas kumonsumo yun actually. May medyo wal-wal na driving. Na-traffic pa tayo. Traffic pa. Na-traffic Sobrang pa tayo, traffic. oo. And that's Napahinto 20%, no? 20%. Sa 50 kilometers na Oo. driving. Mm. Not bad. So, kumbaga, teka, ito, kinumpute ko to eh. Kumbaga, kung 50 kilometers a day na driving, it will take you 10 days bago mo i-charge uli. Tapos sa isang buwan, mga siguro 2 to 3 times mo lang siya kailangan i-charge. Yun kung tama yung math ko. Tama nga ba math ko? Malay Wala namin, taga-knowledge channel ka eh. Hindi Ikaw naman yung kami. galing dun. Oo. Oo. Beneficiary kasi ako ng Knowledge Channel Foundation. Hindi. Ito, tanong dyan. Magkano ba itong sasakyan na to? Naku. Gandang tanong yan. Oo. Sige. Ako na. The Kia EV6 GT Line long range is priced at... Okay. Yan. Pagkamura naman pala. Oo, bibili nga tayo ng 6 na ganyan. Oo. Pero kidding aside, that's the price of admission when getting electric vehicles these days. For now. Oo. Tsaka isipin nyo, hindi nyo na kailangang kumonsumo ng gasolina o diesel, di ba? So, laki tipid niyan. Pero Tito Martin, Uy, ano paano naman pag chinarge mo sa bahay, magkano yung dagdag na presyo sa kuryente? Magandang tanong yan, Senpai Stan. Yan ang aalamin natin sa full review nitong Kia EV6. Kaya abangan nyo yan dito sa Philcoche. Yun.
talaga namang exciting ang times natin sa mobility kasi alam mo, papunta na tayo towards a greener future. Eh tama-tama, puro mga green-minded na tayo. Uy. Sana lang magkaroon ng mga solar powered yung energy natin para mas talagang green. Pero kahit naglalakad tayo, green na green Oo, tayo. green na green tayo. Oo. So ayan na ang review namin sa Kia EV6. Follow nyo ang YouTube channel ng Phil Coche kasi ang target namin ay 400,000 subscribers before mahal na araw. So please, Tama. tulungan nyo kami ha. So para kay Jacob Oliva na boss natin. Oo. I'm your host Standy Hill, yung senpai ng Turbuhan. At ako naman si Martin Aguilar, yung Cambio Boy next door. Follow nyo ako sa mga social media accounts ko, kumpleto ko niyan. Makinig kayo sa aking podcast, Underpaid with Stanley Chi. At saka, meron akong YouTube channel, youtube.com/StanleyChi. And yung mga racket ko sa 1PH saka sa Radyo 5, supportahan nyo Multimedia ka na. Oo, Multimedia artist ka na. Ganun talaga eh. Oo. So paano ba yan? Kita-kits tayo sa next video, dito lang sa Phil Coche. Bye-bye. Okay. Ay, nakabukas pa pala. Ang tahimik kasi. Thanks for watching. For the latest news, reviews, and anything you want to know about cars and car ownership, visit philcoche.com. Follow us on YouTube, Facebook, Instagram, and Spotify para hindi ka huli sa usapan. Tandaan, kotse ba? Phil Coche na!